Okay, good day class. Ang topic natin today ay ang Document and Information Security. Ito ay sakop na ng Chapter 3. Okay? So, kapag sinabing Document and Information Security, ibig sabihin nito, ito yung pagprotekta, no, sa mga document at information laban sa pagkawala, pagnanakaw, o paggamit, no, ng mga tao. Ito yung ginagamit ng mga taong walang pahintulot. Okay? So, hindi lang ito tungkol sa papel o sa mga files. Kasama din dito yung mga digital files, no? Yan, sulat natin. Digital files, confidential records, pati na rin yung mga ibang impormasyon na mahalaga sa isang organization. So, example, kunyari, ang grade ng students, no? Yung grades ng mga estudyante natin. Ayan. So, yung grades ng student, hindi pwedeng makita ng ibang tao kung wala silang permission, no? So, ang may authorized lang dyan ay yung mga registrar, yan lang, no? Tsaka yung mga personnel na pwedeng mag-access sa inyong grades. So, meron tayong tinatawag na general principles, no? Una dyan is, ang ibig sabihin nitong number 1 natin, mga anak, ay generating, no? This is the originating pala, no? Originating. Okay, ayan pala nakalagay na. Originating office, no? Sila yung responsible pagdating sa mga pagkla-classify sa mga document. So, kunyari, ang office, no, na gumagawa ng mga document, no, siya yung magdidesisyon kung gaano ka-sensitive yung document na gagawin nila. Like, for example, yung HR, di ba, napag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng HR. So, kung ang HR, kung siya yung gumagawa ng mga employee salary report, no, sila rin po yung maglalagay kung ito ba ay confidential or restricted. Okay? It's either confidential or restricted. Dito naman sa number 2, yung classification naman nito ay nakadepende sa content. So, hindi porket nasa confidential folder ang document ay automatic na siya na confidential na rin yung nilalaman. So, ang basihan ay ang laman ng document. Like, kunyari, may folder. No, example, may folder na finance. No? So, yung isang document doon na company picnic budget lang, hindi niya kailangan i-classify ito na secret dahil hindi naman sensitive yung document. Okay? Next, classification, documents immediately. So, kapag gumawa ng sensitive document, lagyan agad ng tamang security classification. Like, kunyari, after mo gumawa ng military report, no, agad mong lagyan ng word na secret. No? Yun lang. So, eto, last number 4, alam nyo to, need to know basis. No? Need to know basis. No? Hindi dahil empleyado ka, ibig sabihin pwede mo nang malaman o makita lahat ng information na nakalagay doon. So, only people who need the information for their job should access it. So, mga anak, pwede bang makita? Example, pwede bang makita ng janitor yung payroll ng mga teacher? So, hindi. No? Bakit? Dahil hindi naman niya po kailangan yon sa kanyang trabaho bilang janitor. Okay? So, next. Ito tayo. No? Ito yung mga important terms, no, na inyong ma-encounter dito. So, pag sinabing document, ayan, ako ay nagturo din mga anak ng QD, no, sa 3rd year. Yan, QD ay ako. So, basically, may konting information tayo about sa QD. So, pag sinabing document, ito naman question document, ito document, magkaiba yan ha. So, ito document muna tayo. Pag sinabi kasing document, ito ay any materials that contains information. Like example, birth certificate, passport, no? Employee record o yung mga USB na naglalaman ng mga files, mga email,
no, na pwedeng i-classify and i-assign yan as security level depende sa dokumento. Like for example, yung payroll, yung sahod, yung payroll records, no, confidential. And pagka naman military plans, top secret, no, pag-usapan natin yung mga yan. Okay? So, kina-classify. Yan, yung ibig sabihin ng classify. Nag-a-assign ka ng security level sa document. At pag sinabi ng mga security clearance, mga anak, ito yung permission na binibigay sa tao para pwede niyang ma-access yung mga classified information. No? For example, yung mga security officer na merong access sa mga confidential document kasi meron silang security clearance. Okay? So, compartmentation, na pag-usapan na natin yan, only authorized persons can access specific information. Like example, sa mga IT department, no? They cannot automatically access yung mga HR employee record kasi pang HR yun. So, pang IT lang dapat yung kanilang pwedeng i-access. And need to know, alam nyo na to, only those who need the information for their work can access. So, example sa sa cashier. No, sa career tayo. Kapag cashier ka, it doesn't need any access sa mga employee, like kunyari sa ospital, ang mga medical records. So, cashier ka lang, no, sa pera ka lang. Next, punta tayo sa classification of documents. No? Ito yung tinatawag natin na paano natin i-classify yung isang dokumento. Like first, we have the top secret. Top secret, ito yung highest level of security. So, pag nag-leak to, no, it can serious damage ang buong bansa or ang isang country. Okay, basta top secret, kapag nag-leak, it can seriously damage the country. Like example, mga military war plans, no? Yung mga national defense strategy. Yan. No, top secret yan. And pag sinabi namang secret, it can seriously affect national security if leaked. So, gaya ng mga police intelligence reports, mga government investigation reports, ayan. Secret ang tawag sa mga document doon. And pag sinabing confidential naman, it can affect the government operations or reputation. Gaya ng mga employee records, mga investigation reports, and pati din kasali din dito mga anak yung mga school examination question. Confidential. And pag restricted, it needs protection but less sensitive, no? Kanyari yung mga internal office memos, mga meetings, yung mga schedule ng meeting, and yung mga department reports. So, lagi lang tatandaan, pag top secret, very dangerous. Kapag secret, dangerous. Kapag confidential, private. And kapag restricted, limited access. Okay? Tandaan nyo to para di kayo malito. Okay? So, next we have the methods of transmission. So, documents may be sent through personal delivery, no? Pwedeng abutan, no? Pwede ding official courier, no? Pwedeng official courier, may papadalhan, and encrypted electronic communication, no? Yung gumagamit ng codes and crypto para malaman kung ano yung pinapadalang information. Registered mail, yan, pwede yan, yung mga email na ginagawa ngayon. So, example, yung kumpanya, nag-send sa'yo ng contract using registered mail, no? Para ma-ensure yung safety mo. No? Like, kunyari, may appointment ka doon, no? Baka kasi kapag nalaman yan, ng mga cyber criminals, puntahan ka, no? Mamatsyag ka na kung nasang lugar ka. Okay? Next, we have the destruction of documents. No? Pag di na kailangan, ano ba yung pwedeng gawin sa dokumento? So, document should not simple, hindi dapat pwedeng itapon lang sa basurahan, no? Kailangan burning, sunugin, shredding, no? Yung ginagawa, yung may shredded paper, alam niyo yun? So, example, yung mga old payroll, yung mga sahod ng dokumento, dapat sinashred yan para may hindi makaalam or makabasa. Okay? Next, storage. Storage, saan ba pwedeng ilagay yung mga documents? So, yung mga sensitive documents, dapat nakalagay yan sa safe, no?
sa steel filing cabinet, sa vault, no? Pwede rin, no? Yes, so yan. Like example, yung mga bangko, they keep important yung mga contracts, no? Sa inside ng mga vaults. Okay? Next, operational security. Ito naman, nagpoprotekta sa mga company formulas, sa mga manufacturing process, no? Sa mga trade secrets, sa mga patents, no? Like example, yung secret recipe ng Jollibee Gravy, no? Protected yan. Kaya yung mga Coca-Cola formula, yan, mga protected yan. Okay, isa yan yung operational security. And we have the information cycle. Number 1, pag sinabing creation, no, yung information is created. Like example, yung teacher yung gumawa ng exam. Okay? Next, used. No? Yung information is used. Like kunyari, yung student, sinagutan na yung exam kasi sila yung gagamit. Next, pangatlo, storage. So, storage for future use, no? So, yung teacher, sinesave niya yung grades, like for example, sa computer. Doon niya ini-store yung information. And next, transfer. So, minumove yung records papunta, like, kunyari sa archive, no? Kunyari, yung mga old student records, no? Kagaya ko, yung tinuro ko last sem, no? Isa-save ko muna yon, i-archive ko muna yon kasi hindi naman kailangan. Ita-transfer ko muna yon. And next, the disposition. No? It's either i-keep or i-destroy mo yan. So, kunyari, yung mga old unnecessary files, pwede mo na yung itapon. Pero pag importante, pwede mo pong itabi. Okay? Next, we have the sensitive information. Okay? Yung sensitive information, no? So, ayan. Saan na tayo? Sensitive information, meron tayong proprietary information. Pasensya na, medyo bulol si ma'am. Itong proprietary information, mga anak, ano? Ito yung information na yung mismong kumpanya yung may-ari. Like example, yung mga business strategies and mga customer database. Yan. Okay? Sariling kumpanya yung may-ari. Next, we have the trade secret. Pag sinabing trade secrets, this is the secret information giving advantage over competitors. Like, kunyari yung mga KFC, may mga original recipe. Yung mga Coca-Cola, may original formula, no? And pag sinabing patent, ito yung the government, nagbibigay sila ng exclusive, no? Na rights sa mga inventors. Like, kunyari, valid yan for 20 years. No, example, yung mga new medical devices na inimbento ng mga scientists. Ayan, kabilang dyan. Okay? Next, we have the competitive, laktawan na natin to kasi yun lang din naman yan, intellectual property code, no? So, we have the competent intelligence, no? Ito naman yung gathering information about sa competitors, no? Kagaya ng white intelligence and legal public. So, kunyari yung mga kumpanya, no, na may mga website, kabilang dyan, mga annual reports, Facebook page, no? Ayan. Okay? Yan yung white. Tayo sa white, no? Again, sa white intelligence, ito ay legal and public. Gaya ng mga company websites na nakikita nyo, Facebook page. Pag gray naman, gray intelligence, not public but still legal. No? Example, yung mga trade shows, yung mga industry seminars, kabilang dyan. And pag black intelligence, ito na yung black, illegal, or unethical. Like yung mga hackers, no, nang-hack ng mga competitors, makuha lang yung database, mangi-steal ng documents, no, yan, yung iba bribe yung mga employees. Okay? Next, we have the types of document. Class 1, or the vital, it cannot be replaced. No? Example, yung mga original land title, birth certificate, yan, hindi yan pwedeng ma-replace. Next, class 2, the important, can be replaced but not costly. Like yung mga contracts, yan, mga employee records, kabilang dyan.
Class 3, this is the useful replacement, no? Replacement is easy. Like, kunyari, yung mga daily reports, mga attendance, yan, pwede yan. Next, the non-essential document, no? Yung mga lost, no? Yung mga naalis na, no? Like, yung mga old notices, yan, yung mga routine memos. Okay? Next, storage facilities. We have the safe. Pag sinabing safe, maliit lang to. Ito is a small metal container. Like example, cash box, jewelry, yan, mga lagay ng important papers. Next, vault. Ito na yung mas malaki sa safe, no? Large, secure room. Like kunyari sa bangko, may bank vault. Okay? Next, file room. Ito yung mga rooms kung saan nilalagay yung mga documents. Like sa school registrar, meron silang records room. Okay? Next, personal security. So, personal security, it protects employees and ensure they are trustworthy. No? So, ang purpose nito, mga anak, ay para yung purpose is to protect also yung mga employee, no, para ma-ensure yung kanilang seguridad, no. So dapat qualified yung tao, no, maprotektahan yung tao habang nagtatrabaho yung mga empleyado. Okay, para lang din yung security guard, no. Next, we have the check, the personal security investigation, the PSI, no, ito yung kailangan check sa isang tao, no, yung character niya, reputation, loyalty, no, and also the integrity, no. Example, bago i-hire ang security guard ng kumpanya, dapat i-verify yung kanyang background. So we have the types of PSI, no, the national, the local, the partial, and the complete background. Okay? Pag sinabi namang background investigation, chine-check naman ito yung previous jobs mo, no? Yung education mo, residence, saan ka nakatira, and kung meron ka bang criminal record. Okay? So, we have the factors sa background investigation na kailangan na i-consider. So, remember tong anim na to, no? The loyalty, integrity, discretion, morals, character, reputation. Okay? So, if someone is honest but merong bad reputation, no? So, dahil sa mga fake humors, no? Anong pinagkaiba ng character at reputation, mga anak? Pag sinabing character, ito yung kung sino ka talaga. And pag sinabing reputation, what people say about you, no? Okay? So, next, we have hapyaw na natin yan. Basahin lang yan, coverage and standards, pinagkaiba ng investigative coverage and standard. Laktaw tayo dito sa security survey. No? Security survey, ito yung inspection sa mga security measures. So, ang purpose nito is para mahanap yung weaknesses, no, magkaroon ng recommendation kung ano pa yung i-improve, and also ma-reduce yung risk. Okay? Ma-reduce yung risk. Like example, like kunyari sa mga mall, no, nag-hire ng mga security expert para i-inspect yung CCTV camera kung nagana ba, and also sa mga emergency exits. Okay? So, we have next ay saan tayo? Security planning. So, you know naman kung ano ibig sabihin ng planning. Jump tayo dito sa security planning, no? So, planning before emergencies happen. So, kailangan lagi yan tumatanong sa what to do, who will do it, how will it be done. So, like example sa mga school earthquake drill, no? Kailangan everyone already knows where to go. Okay? Next is testing the plan. We have the two types of testing the plan, the partial test and the complete, no? Pag sinabing partial test, like example, sa mga fire drill lang, no? Fire drill lang, para lang makumpleto yung test, no?
Like example sa mga entire disaster simulation, no? Okay, yan, kabilang yan. Okay? So, yun yung pinagkaiba ng partial and complete. Basta partial, like yung mga fire drill lang. Pag complete, ayan, may simulation na. Nangyayari na. Okay? Next, we have the security education. Security education, teaching employees about security. So, hindi yan yung tuturuan mo yung empleyado para, no, like kunyari, bawal i-share yung passwords. Yan, yung simpleng ganon. Okay? Next, personal security. Ito yung pagpoprotekta sa mga tao, especially sa mga VIP. Like kunyari, yung president, no? The president is protected by the trained security personnel. Okay? So, ayan. So, next, we have the important terms to know, no? Ayan, napag-usapan naman na natin to. We have the threat, no? Basta threat, anything that can cause harm. Example, mga bomb threat, kidnapping threat, cyber attack, no? Then, pag sinabing threat assessment, checking whether the threat is real. Kung totoo ba, no? Like example sa school, pag may bomb threat, no? So, yung mga police, they investigate a bomb threat before taking action. Okay? So, next we have the emergency situation. So, ito yung mismong, yung danger nangyayari na mismo. Like example, may fire, may earthquake, no? O kaya bumabaha. Okay? Next, we have the types of security. Ito, mga definition of terms lang naman to na pwedeng basahin. Types of security, we have the industrial security. It protects the factories and companies. Yan, industry. Na example, yung mga factory guards, they prevent para sa pagnanakaw. Nilalagay sila para ma-prevent yung mga pagnanakaw. Next, bank security, na pag-usapan na natin to protect the money and valuables. Example, mga vaults, no, nilalagay, and may security guards, and may mga CCTV. Okay? Next, we have the operational security. Last, no, ito na yung pag-protect sa company secrets. Example, yung mga, yung gamit natin sa mga iPhone, no? Yung mga Apple, no? So, Apple, they are protecting yung mga design ng mga new iPhone bago ilabas kasi may mga nanggagayang phone na itsura ng iPhone, no? Napapansin nyo ba yun? So, gaya nun, pinoprotektahan muna nila yung image nung gagawin nila bago po nila yon i-release. Okay? So, yun lang naman, no? Basta tandaan yung okay? Okay, wait lang. Ito yung mga easy memory tips natin, no? TSCR, no? Top secret, secret, confidential, and restricted. This is the highest to lowest level of document. Okay? So, yung life cycle ng information is create, use, store, transfer, or dispose. Okay? So, ayan yung sequence, no, na pwedeng makatulong sa inyo. So, yun lang. And for our chapter 4 and 5, more on additional reviewer lang naman to ng chapter 1 to 3. So, nandito rin naman yun, no? Ito yung chapter 4 to 5 natin. This is the konting review lang, additional review sa chapter 1 to 3. So, hindi na natin to i-discuss, mga anak. Okay? Kasi kumbaga ito na yung sinamary niya na lahat ng nandun sa chapter 1 to 3. So, ayan, no? Discuss na natin yan lahat. Okay? So, yun lang, and see you on face-to-face para sa ating mga activities and recitation.